Hello minasan, konnichiwa! For today's video, tara samahan nyo kaming mag-grocery at mag-picnic ng anak ko. Medyo may kahabaan po tong video na to. Sana po panoorin nyo hanggang dulo. Sobrang ganda ng panahon ngayon kaya naisipan kong ilabas yung anak ko. Saktong-sakto dahil wala siyang pasok ngayon sa school niya. Habang naglalakad kami may nakitang snow yung anak ko kaya naglalaro na naman siya. Kahit na maaraw ngayon dito sa amin ay ramdam pa rin yung lamig. Sobrang lapit lang yung pag-groceryhan namin ng anak ko. Siguro mga 5 minutes lang ay makakarating na kami doon. Dahil tatawid kami, nakita ko nga na nakataas na yung kamay ng anak ko. Ganito po dito sa Japan, kapag tatawid yung mga bata ay nakataas yung kamay nila. Ang ibig sabihin yan, kailangan tumigil yung mga sasakyan na dumadaan. And finally guys, nandito na po tayo sa ating pag-groceryhan. Ito nga po yun sa Aeon Big Value. Sobrang mumura ng mga binibenta nila dito. Minsan pa nga sinasakto naming alas 7 ng gabi kami nag-grocery dito. Sa oras kasing yun ay sobrang mumura ng mga sipod nila. Yung anak ko naman andun na para na naman siya nakawala sa hawla. Nandito na rin lang kami, magpapadala na rin ako ng pera pang-exam ng kapatid ko bukas. Buti na lang ay meron silang machine dito na pwede kang magpadala sa Pilipinas. Pero hindi naman lahat ito yung ginagamit nila para magpadala sa Pilipinas. Saktong pang-exam lang ng kapatid ko yung may bibigay ko sa kanya. Grabe, nakakalungkot. Sobrang baba ng palitan ngayon. Dati kasi kapag nagpapadala ako ng 5,000 yen, umaabot yan ng 2,000. Pero ngayon sobrang nakakalungkot na. Yung 5,000 yen ko, umaabot na lang siya ng 1,600. Sobrang baba talaga ng binaba niya mga bi. Pero kahit ganun pa man, laban pa rin Japan. Pagkatapos ko magpadala ng pera, ay pumunta muna kami dito ng anak ko sa Watahan. Naghahanap kasi ako ng buto ng tulip na itatanim ko. Hindi ko lang alam kung may mahanap pa ba akong buto ng tulip na binibenta nila ngayon. Pag nagbebenta kasi dito sa Japan ng buto ng tulip, kadalasan mga December. Pag January to February ka bumili, kadalasan wala na silang binibentang buto ng tulip. Nagbabaka sakali ako ngayon na sana may mabili ako. Wow, himala, yung anak ko gusto niya sumakay sa baby car. Siya din yung kusang kumuha niya, nagulat nga ako dahil gusto niya sumakay. Dati-dati kasi kapag isasakay ko sa dyan ay ayaw niya. Mas gustong-gusto niya tumatakbo, nakakarating siya kung saan-saan. Minsan yun din yung kinakainisan ko kapag kasama ko nag-grocery tong anak ko. Sobrang nakakapagod kasi mga bi. Pag hindi mo siya binuhat o kapag hindi mo siya sinakay dyan ay tumatakbo siya kung saan-saan siya nakakarating. Pag wala na siya sa paningin ko ay kinakabahan na ako mga bi. So ayan, nandito nga pala kami sa flower shop para maghanap ng buto ng tulip. Sobrang nakaka-addict mag-window shopping, lalong-lalo na kapag may nakikita akong mga bulaklak. Dito naman ay meron na silang binibentang binhi ng patatas. Sa susunod na buwan kasi ay pwede na magtanim ng mga patatas. Minsan dito rin kami bumibili ng tinatanim namin sa bukid. Halos nalibot ko na ata lahat, wala pa akong nakitang buto ng tulip. May nakita nga ako pero ganito naman. Nagkaroon na siya ng bulaklak at dahon. Tapos dito naman ay ganun din. Mas mapapamahal kasi kapag ganyan yung binili ko. Mas mura kasi yung buto kaysa dyan sa padahon na. Nalungkot ako dahil wala akong nakitang buto ng tulip. Kaya heto, pabalik na kami ni Kenshin dun sa unang pinuntahan namin kanina kung saan kami nagpadala ng pera. Sinubukan ko din maghanap ng buto ng tulip kaso wala din sila binibenta dito. Nakakit na naman nga itong mata ko dito sa bulaklak, parang gusto kong bilhin. Yung anak ko hindi na nagpa-push cart kaya ayan, naglilikot na naman. Dito sa pinag-groceryhan namin, dito kami naghahabulan at naghahanapan ng anak ko. Gusto nga niya makipaglaro sa akin kaya nagtatago siya dun sa likod ko. Kaya kunwari naman ay hinahanap ko siya. Tawa siya ng tawa, diba? Ang cute niya. Naghanap na nga rin pala ako dito ng vitamins na iinumin ko. Mas mura kasi dito kaysa sa iba. Sa sobrang daming vitamins ang binibenta nila dito, hindi ko na mahanap kung saan yung bibilihin ko. So ayun nga, nakita ko na yung bibilihin ko, nasa baba pala siya. At ito nga yung gusto kong bilhin, vitamin C. Pagdating sa vitamin C, etong brand na to ang lagay kong binibili. May iba pang vitamin C kaso nga lang mas mahal siya ng konti. Dahil mas mura tong vitamin C DHC, ito na lang yung bibilhin ko. Nagpakuha na nga rin pala ako ng basket sa anak ko para mailagay yung mga binili namin. Sinubukan pa nga niyang buhatin kaso hindi daw niya kaya dahil mabigat. Sunod naman naming hinanap ay yung drinks. Ito yung iinumin namin mamaya ng anak ko kapag nag-picnic kami. Ito nga rin pala yung laging iniinom ng anak ko at gustong gusto niya. Dahil meron na tayong pantulak, pambara na lang ang kulang. Mamaya kasi baka magutom yung anak ko sa kakalaro. Kaya naghanap na rin ako dito ng kakainin namin mamaya. Napakamura lang ng mga tinapay na binibenta nila dito. Napakalaking tulong din ito sa mga taong gusto magtipid. Sinabay ko na rin bumili ng pan para bukas. Ito kasi yung kinakain ng anak ko tuwing umaga bago siya pumasok sa school niya. Pagkatapos ko mag-grocery ay dumiretso na rin ako sa counter para magbayad. Alam nyo ba, sobrang mahal na ngayon ng mga bilihin. Sa panahon ngayon, kailangan matuto tayo magtipid. Dito nga pala ay dito ko babayaran yung mga binili ko. Ang
Ang galing no, sobrang high-tech na talaga ngayon dito sa Japan. Ikaw na din mismo ay maglalagay ng pera dyan. Honesty is the best policy, ika nga nila mga B. Dito mo ipapasok yung pera at dito naman yung coin. Pagkatapos mo namang mabayaran, ay kusa na rin lalabas dyan yung resibo. Yung sukli mo naman ay kusa na rin yan lalabas dun sa baba. Tapos syempre, ikaw na rin mismo ay maglalagay ng sarili mong pinamili. Dito sa Japan, hindi na uso ang bagger-bagger mga B. Habang nilalagay ko yung mga pinamili ko dito sa bag, yung anak ko nawawala na naman mga B. Kaya heto, para na naman kaming asot pusa nito na maghahabulan. At heto nga yung anak ko mga B, nakikipaglaro pala siya dun sa bata. Ewan ko ba dito sa anak ko, bakit hindi siya takot na mawala sa tabi ko? Nagpunta na rin kami dito sa Hakyan siya para bumili ng notebook niya. Sobrang hilig niya kasi mag-drawing. Yung pinag-drawingan niya nga sa bahay, sobrang dami. Siya na din mismo yung namimili kung ano yung gusto niyang notebook. At heto nga yung gusto niya, campus yung tatak. Lahat ng mga binibenta nila dito ay puro 100 yan yung presyo. Para siyang bargain sa Pilipinas. At heto nga, may iba na naman daw siyang gusto. Drawing book naman yung gusto niyang bilhin mga B. Kaya sabi ko sa kanya, bilhan ko na rin siya ng notebook niya tsaka drawing book. Nagtatalo nga kami dyan mga B dahil gusto niya drawing book lang. Binilhan ko na rin siya ng notebook niya para meron siyang gagamitin. Kaya eto, diretso na kami sa counter para magbayad. 3 piraso lang naman yung binili namin ng anak ko. Mas maganda kasi nabilhan ko siya nito kapag wala siyang pasok ay meron siyang pinaglilibangan. Pagkatapos namin mag-grocery at magpadala ng pera ay pupunta naman kami sa Koen. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Koen ay isa itong playground. Dito kami dadaan ni Kenshin sa likod. Dito kasi yung daanan kung saan merong playground. Habang naglalakad nga kami ay napapatingin na naman ako sa paligid. Sobrang ganda at nakaka-relax tignan. May mga puno din dito ng mga sakura. Sa mga hindi po nakakaalam, ang sakura, ang ibig sabihin po niyan ay cherry blossom. Dito po sa amin, ang season ng cherry blossom ay tuwing April. Kaya abangan nyo po yung mga susunod na vlog ko ha, para may pakita ko po sa inyo yung mga cherry blossom. So eto na po mga B, andito na po tayo sa Koen. Halatang excited maglaro tong anak ko. Nag-shortcut na siya ng daanan. Makakapaglaro kaya kami nito ng anak ko kasi ang dami pang snow. Walang makakapigil sa anak ko mga B, basta makapaglaro lang siya. Eto nga yung una niyang pinuntahan, nag-slide siya dyan. Niyaya din ako ng anak ko na sumakay daw ako dito. Sobrang sarap talaga bumalik sa pagkabata mga B. Dahil walang kalaro yung anak ko, kaya ako muna. Alam nyo ba, naniniwala ako na tayo yung unang best friend ng mga anak natin. Tapos tayo mga nanay, binibigay natin sa mga anak natin kung ano yung magpapasaya sa kanila. Kagaya niyan, gusto niya ako daw yung itulak niya. Alam nyo ba, dito sa Japan, sobrang daming playground. Kaya nakakatuwa kasi anytime pwede kong dalhin dito yung anak ko. Isa pa sa nakakatuwa ay malapit lang dito sa playground yung bahay ng kaklase ng anak ko. Nakita nila kami naglalaro kaya nilapitan nila kami. Nung nagpaalam na sila sa amin ay nalungkot yung anak ko dahil gusto niyang makipaglaro. Sabi ko bukas na lang dahil bukas ay papasok sila sa school. Niyaya ko na nga ulit siya maglaro bago kami umuwi. Panigurado mamaya diretso sa tulog tong anak ko dahil sa pagod. Pagkatapos namin maglaro ay nagmerienda na rin kami ni Kenshin. Sa tuwing pumupunta kami dito ni Kenshin para maglaro, wala pa ako nakitang kasabayan namin na naglaro dito. Dito pa lang ay malalaman na natin na konti lang talaga ang mga bata dito sa Japan. Hindi gaya sa Pilipinas na kahit saan tayo magpunta ay meron tayo nakikitang mga bata. Pagkatapos namin magmerienda ni Kenshin ay nagpaalam na rin siya sa Koen. May nakita kaming jinja dito kaya gusto ni Kenshin na pumunta. Dito nga pala ay dito nagdadasal yung mga Hapon. Ang tawag ng mga Hapon dito ay jinja. Kahit sa ang lugar ng Japan ay meron kang makikitang mga jinja. Anytime ay pwede magdasal yung mga Hapon dito. Nakita ko nga yung anak ko na yumuyo ko. Kaya binigyan ko siya ng pera para meron siyang mailagay. Tapos nagdasal na din siya. Sobrang nakaka-proud kasi yung anak ko ay marunong nang magdasal. Alam niya na din kung saan siya pupunta para magdasal. Kaya masasabi ko talaga na habang lumalaki yung mga bata ay nag-i-improve sila. Pagkatapos namin sa jinja ay niyaya ko na rin yung anak ko na umuwi. Maglalakad lang kami dito ng mga 15 minutes tapos makakarating na rin kami sa bahay. Ang nakakatuwa pa nito ay sobrang lapit lang ng Koen sa bahay namin. Kaya anytime pwede kong dalhin dito yung anak ko para maglaro. Alam nyo ba, sobrang gandang maglakad-lakad dito sa Japan. Lalong-lalo na kapag ganito yung nakikita mo, ang gaganda ng mga tanawin. At dito na nga po natatapos ang aking mini vlog Japan. At kung nakaabot ka dito sa dulo ng video na to, please mag-comment ka naman po. At syempre, gusto ko na rin po magpasalamat sa inyo dahil nakaabot kayo hanggang dito. Sa iyo lang po, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video na to, wag mong kalimutang i-like, i-share, and i-follow. Sa iyo lang po, sayonara and bye!